delayed tayo ng 3 hours. Finally, nakasakay na rin tayo sa ating second flight. Sarap ng pagkain natin. Welcome back to my channel. This is Emmy's Journey, your cat travel buddy. Our video for today is the episode 3 of our vacation last April 16 to May 4, 2026. And nandito pa din tayo sa ating first stopover dito sa Chicago O'Hare International Airport. We are just waiting na bigyan tayo ng meal voucher kasi nagugutom na tayo dahil sa delay sa ating flight going to Tokyo. Supposed to be 5:45 p.m. ang ating flight pero naging 7:15 na. So, instead na maupo lang tayo, halik kayo at ipapasyal ko kayo dito sa airport sa Chicago O'Hare International Airport. Mag-ikot-ikot muna tayo while waiting for our flight. Habang tayo naglalakad dito sa airport nila, while waiting for our flight, meron tayong narinig. Chicago O'Hare International Airport is the busiest airport in the world. Wow! Kaya tayo nag-research para alamin kung totoo nga ba ito. Of course, totoo naman siguro kasi ina-announce doon sa airport, pero nagbasa tayo ng Google. And based sa ating research, in April 14, 2026, there's a press release that O'Hare International Airport reclaims its title as the busiest airfield in the world. According to the Airport Council International data, it shows that this airport led the globe in takeoffs and landings in 2025. Wow! In 2025, Chicago O'Hare International Airport recorded 860,015 aircraft operations, an increase of 10.8% over 2024, and it is equivalent of 1 takeoff or landings every 37 seconds around the clock every day of the year. Can you imagine? Ganun karami ang take-off or landings in this airport. Okay, let's see. Samahan nyo ako at ikutin natin ang airport na ito at tingnan natin kung ganito nga ba talaga kabisi ang airport na ito. Let's go! Yeah. Sí, man. For safety purposes, if you are traveling with small children in strollers or large luggage, please use the nearest elevator when moving between floors. Thank you.
according to my opinion, busy nga naman talaga ang airport na ito. May mga naghihintay, may mga tumatakbo to catch their flight, meron ding na-cancel ang flight, and meron ding na-delay ang flight, gaya natin. So, while we are walking around the airport, nakatanggap nga tayo ng email na meron nga tayong meal voucher. And nagbigay sila ng $20 USD each person. And they send it through email sa ni-register natin na email nung nag-book tayo ng ating flight. And including in the email is a QR code that we can show whenever we order food in any of the restaurants here in the airport. So, halika, hanap tayo ng restaurant kung saan tayo bibili ng ating pagkain. Isa rin sa mga dahilan why this airport is so famous, it's because it serves as a major hub for more than one of the 3 US mainline carriers. It is a large hub for both United Airlines, which is the headquarters in Chicago, and American Airlines. Kung mapapansin nyo, merong mga logo ng United Airlines dito. And dito sa harap natin, makikita natin yung dinosaur na nakasuot ng United Airlines na logo. So, most of the airlines here are United Airlines and American Airlines. Pero ang napansin ko dito sa area natin ngayon is United Airlines. Sa haba ng nilakad natin, until now, wala pa tayong nahanap na restaurant kung saan kakain. Ano ba ang kakainin natin? Ayaw naman nating itry yung mga hindi natin kilalang restaurant. So, lakad pa rin tayo ng lakad. Maraming pa rin tumatakbo, maraming lumalakad, maraming naghihintay ng kanilang flight. And ano kayang kakainin natin? Naisip na lang natin, McDonald's na nga lang, yun lang kasi ang kilala natin. So, ginamit natin ang isang voucher natin worth $20. Ang rule pala pag meron kang meal voucher, ang nakalagay doon sa in-email sa atin, it will be used for food and drinks one time only. If there's a change, no change will be given. Customers will be responsible for any additional charge exceeding the transaction. So kung may sukli ka, hindi mo na makukuha yon. And kung kulang naman yung binili mo, ikaw na magbayad dun sa sobra. So, ang ginawa natin, bumili lang tayo ng almost $20 and okay na yun, wala nang sukli. Konti lang naman yung sukli natin. So, yun nga. Sa McDonald's na ulit tayo bumili ng ating pagkain. Delayed tayo ng 3 hours kaya nagbigay sila ng coupon. Pinili na lang natin para hindi tayo magutom kasi instead ng 5:45 ang flight natin, ginawang 7:45. Yung 5:45, 1 hour delayed na yun. Kaya bumili na lang tayo. Nagbigay sila ng $20 each person. So, binigay ko yung ginamit ko yung $20. Bumili tayo sa McDonald's. We have fries and
Ano? Wrap. Bumili tayo ng fries at wrap. Marami naman yan. Lagi nilang delayed. Naglakad-lakad din ang aking asawa at yan, nasawa na sa kakalakad kakahintay sa aming flight at bumalik na rin. Nagutim na rin siguro yan. Naghanap na rin siya ng kakainin, kaya yan, dalawa naman na yung binili ko para sa amin, kaya yan, kain na. Lahat ng mga naghihintay na kasama namin sa aming flight ay bumili na rin ng mga kakainin nila, kaya sama-sama na kaming kumakain dyan and naghihintay for our next flight. Hindi ko alam kung tuloy ba yung 7:45 na flight natin. Tingnan natin. Kainin muna natin yung binigay na meal voucher na binili natin at hintayin natin kung tuloy na ba ang ating susunod na flight. Ha? Apa yang Decaf dia. black coffee? Ah, Video teman? Kak Decaf dia kan memang. Alam dia ka babain. We are finally boarding, pero ang boarding time natin is 8:05 instead na 7:45. So we are delayed 3 hours. At least aalis na tayo. Tagal na itong waiting time natin. We are ready to go. Fly from Chicago to Tokyo. Finally, nakasakay na rin tayo sa ating second flight. Chicago to Tokyo. 3 hours more than ang delayed natin. Ang daming pasahero. Pagod na tayo. Baka hindi na tayo makapag-ikot sa Tokyo. Maghanap na lang tayo ng matutulugan. So, from 11 hours, naging 8 hours na lang tayo ang stopover siguro sa Japan. Sana kaya pa natin. From Tokyo, ilang oras na lang to Manila? 4? Ito ang ating day 1 ng ating vacation. Ang day 2, bukas na yun. Darating tayo sa Japan ng gabi. Gabi ano? Gabi na tayo darating sa Japan. Tomorrow ng day 2, Friday night sa Tokyo. Let's see if we can still go out. Pero siguro pagod na tayo. Ating next airline papuntang Tokyo. Siguro Ana Airways din yung papuntang Pilipinas. Ano? Ana rin ba yung papuntang Pilipinas o yung natin? After naming mag-take off and it is safe to unfasten our seatbelt, niready na nila ang aming pagkain and kakain na tayo. Isa sa mga in-enjoy natin pag nag-flight tayo is ang pagkain, lalo na kung Japanese Airlines yung mga airlines natin. So our airline is Ana Airways, and if Japan Airlines, almost same. Masarap ang mga siniserve nilang pagkain.
Halata bang nag-enjoy tayo sa ating food? Yes naman. Pag Japan Airlines or Yana Airways talaga ang nag-serve ng pagkain. Walang tapon, lahat nakakain. Ubos ang mga sineserve nila. And ang daming salad na kinain namin. Puro masasarap. Enjoy the food. Parang iba yun. Ito, salmon, no? Ang sarap nito. Sarap ng salad nila. Oh, may cheese pang, goat cheese pa ata to. Sarap. Sarap nito. May fresh salmon pa. Ang pala. Baka dito. Sarap. Ang sarap po. Nakapagpataan mo ito. Sarap. Pag mga Japanese ang nag-serve, masarap. Pero maalat-alat, pero masarap. Grabe, ang sarap. Hindi nakakaumay. Ha? Parang rice ba yan? Rice ba yan? Parang ibang klaseng rice. Na malambot. Parang naipit lang. So, iba na namang klaseng salad. Walang kung ano to. Baka dito yun. Pato. Sarap dito. Yokshiamo. Vegetable. Sarap. Sarap kumain sa aeroplano. Masarap yan, ano? Ha? Gusto mo yan? Sarap din ng veggie. Enjoy tayo sa food nila. Tapos ano naman to? Ito pa. Pang salad. Parang 4 na salad.
Noodle? Bakit to? Baka yan. Noodle sauce. Meron ding may noodle soup daw to. Kaya yan. Manok. Parang ito. Baka dito yun. Ibang klase. Noodles. Noodles na konti-konti. Ang lasa. Lovely. Okay lang? Ichiban pala is like beer daddy. F yung mga ichiban. Sarap. Parang salad na noodles. Hindi ko alam yung mga ano dito. Mayroon masarap. Ha? You like it? Yung dahon-dahon doon, masarap doon. Masarap. Diet na naman ito. Masarap yung dahon-dahon lagi. Dahon na salad. Vegetable salad natin. Dapat pala ito yung nauna. Pero okay na. Nagutom tayo na hindi. Masarap yan daddy ano? Ha? Ano kaya yan? Parang spinach na ano pa yung iba? Pechay? Ewan ko. Basta masarap. Fresh ang lato niya, no? Kahit malamig. Salt. Butter, wala akong ganun. Baka kung chicken meron ganyan. Saan?
sa nilala. Sakray. Ah, may patrol pa. Ayun yung equivalent ng ano natin. May snack na. Salt. Masarap ang pagkain. May isa pa tayong meal at siguro ang water nila ang cute. Itago natin panglagi pag-anhan natin ng water mamaya paglabas. Parang wala akong makikitang ganito sa Canada na ano, ganito kaliit. Isang inuman. Eh, meron pang snack. Kainin na natin para matapos. Anong gusto ko doon? Sarap. Gusto ko sana bilhin natin. Wala tayong space sa ano pa. Sa mga Japanese. Yung sa Donkey 24 hours open. Nag-enjoy tayo sa food nila. Yung ano, vanilla ice cream. Ang cute. Häagen-Dazs. Bakit ang laki? Dapat yung mas maliit. Ha? Vanilla flavor. Ang laki. Tataba na naman tayo nito. Ha? Dadagabay mo? Oh, yeah. Ito yung favorite nating ice cream. Last time is strawberry cheesecake. Ito vanilla. Ay. Ang tigas. Vanilla ice cream. Häagen-Dazs. Yeah, so hard. Tigas pa. Ito ang masarap pag nagta-travel. Masarap ang pagkain. I-enjoy namin ang mga pinapakain. May strawberry cheesecake. Tigas. Baka natin maubos to. Ang sarap. What is the calorie? Wala. 220 calories. Ito lang. At least mga salad naman. Mga salad yung kinain natin. Ang sarap.
susunod, masarap ulit. Parang mas masarap naman yung kinain mo dati. Nung chicken. Parang yung shrimp, ano naman yun? Parang, Ano lang pala yung tempura. parang, yeah? Tempura na malambot? Talaga nga sometimes kung ano yung binigay All sa'yo, things work together for good. ganun. Kasi parang ang masarap isipin na ano, Yan. buti hindi mo pinalit. Sometimes Be contented with what you have. there are always a purpose. Sarap. Yuman? Tikman mo na lang. Wag mo nang kunin yung sa'yo mamaya. Gusto mo ko makunin? Hindi ko kakainin. Masyado nang marami to. Marami na ako. Kunin ko dito. No. I'm good with this. I'm good. Hindi pa. 220 na. Hindi kang pulinukha mo at kainin ko 440 na yun. Ano nang equivalent nung kanain ko, hindi over na ang calories ko. Kung sana yung maliit at strawberry cheesecake yung bigay. Mamaya. Dapat kasi yung mas maliit sana binigay, malaki eh. Thank you sa panonood. And nag-enjoy tayo sa ating pagkain ngayon. See you sa susunod nating meal. Day 1 pa lang ito ng ating travel. Pero ang ating second flight from Chicago to Tokyo, Japan. Samahan niyo ulit kami mamaya. Meron pa tayong isang meal. O baka meron pang snack na susunod. Hindi ko alam. Baka 2 meal lang. Good morning. Second day na ba? Siguro second day na tayo. So, we have 2 hours more sa ating flight. And in 2 hours, darating na tayo sa Tokyo. Pagod na ang inyong ka-travel buddy, si Dennis Journey at MS Journey. Hindi ko alam kung ilang oras na tayo sa travel, pero at least in 2 hours darating na tayo sa Tokyo. And we have, I think, 8 hours stopover. And ilang oras from Tokyo to Manila? 4 hours. Darating tayo ng Saturday afternoon sa Manila. Waiting for our breakfast ba? Hindi, dinner na actually, kasi darating tayo sa Tokyo ng 12 o'clock midnight na tayo darating eh.
tayo darating sa Tokyo, kaya hindi ko alam kung lalabas pa tayo o maghahanap na lang ng tutulugan. Pagod na ang mga ka-travel buddy nyo. Let's see ano na naman ang ating dinner ngayon. I hope maganda ang weather sa Tokyo para kung anong gagawin natin, matutulog lang or lalabas pa. Let's see. See you later. Tingnan natin kung anong mangyayari. And hindi na tayo nanood ng ano. Tingnan. 10 o'clock na sa 10 o'clock na sa Tokyo ngayon. And time remaining of our flight is 2 hours. 2 and 18 minutes. So light. We're just waiting for our dinner. Prepare na sila. Kasi take off na in 2 hours. Kain natin. Pinili natin yung ano ba to? Chicken with rice. Mas marami yung kinain natin kanina, mas konti na lang, para siyang pang breakfast, pero dapat pang dinner na pala to. Ano ba yung sabi niya? Stewed chicken. Saka merong muffin. Pero isa rin na. Parang wala. Saka parang egg with bacon and tomato. Okay, may isa pasta sa ano. Yeah, pasta sa kanya. Buti na lang, hindi yun. Walang rice ata to. Buti, walang rice. pasta yung sa kanya. Pero the potato na yun. Yeah, yan ang substitute. I think it's better. Chicken. Chicken. Kasi kahit kahapon nabudol ako dun sa shrimp niya, hindi naman masarap. Ano to? Parang mas masarap ito. Oh, parang may ice cream na naman mamaya. Let's try chicken. Thank you, Lord. Kaya mas gusto ko to kaysa pasta. I think it's lower in calorie. Meron siyang potato, sweet potato. Sweet ba yan? Paano sweet? Why? Ano talaga yung sweet? Kamote. Ang atay, ano, Ate patatas? patatas. No, yeah. Kamote kang patatas. Oh, tingnan mo. Diba? I like it. Better than the pasta kasi yung pinagpilihan natin is pasta pala yun. Buti din na lang hindi yung kinuha natin. It's good. The serving is just okay. Meron siyang carrots. Meron siyang parang beans. Masarap kahapon kasi may mga salad na ano. Pero
hours, darating na tayo sa Tokyo. See you in Tokyo. You like it? Kahapon ang daming salad. Sana nilagay yung ibang salad ngayon kasi mas konti ang pagkain natin. Sakto na yung food. Substitute ng rice yung sweet potato. Oh, okay. Sorry. Ano mo, Daddy? Egg and may isang ham. Sarap din. May parang mashed potato na yung may apple. Mashed potato na masarap. Parang may lasa siya. Mayroon yata siyang apple tsaka may stuffed ham. Masarap. Para siyang salad. Good. You are sold. See you in Tokyo na pag take off. I hope nag-enjoy kayo sa pagsama ulit sa ating video ngayon. For more videos like this, samahan niyo ulit kami sa pagpapatuloy ng ating vacation sa ating susunod na video. And please like, share, and subscribe as well as click the bell button para ma-notify kayo pag may bago tayong upload. Thank you again and God bless everyone. See you sa Japan.